Good morning! Ayan, so dyan pa ba kayo? Ayan, so kailangan dapat buhay ka. Diba? Hindi lang ngayon, kundi hanggang mamaya. Okay lang ba yun? So ang tanong, hindi ako mag-question and answer dito ah. Ang tanong, marami na bang naisulat? Marami na ba? Parang kukonti lang yung nag-yes. Alam nyo guys, sa notebook na yan, hindi lang yan binigay sa inyo para mag-drawing kayo. Tama ba? Kundi, kailangan dapat na isusulat natin kung ano yung mga natutunan natin. Okay lang ba yon? Kasi bakit? Nagbayad kayo. Tama ba? Kailangan dapat wais kayo, di ba? Kailangan sa binayad nyo, may mapupulot kayo. Kasi bakit guys, kwento ko lang, yung notebook na yan, naging part po yan ng journey ko. Nakikita nyo ako, lagi akong magdalang bag. Kasi bakit? May laman ballpen, may laman yan ng notebook at saka ballpen. Bakit? Every time na may training, nagsusulat po ako. Hanggang ngayon, nagsusulat pa rin. Kasi bakit? Every time na may mga training, natatapik ako. Tama ba? At dyan sa mga training na yan, minsan yung ibang mga training, hindi ko po alam yan, hindi ko po natatandaan yan. Kaya bakit may dala akong notebook at saka ballpen? Kasi bakit? Para maisulat ko at para pag uwi ko sa bahay, nire-rewind ko po. At yan po, yung mga tinuturo ko sa mga leaders ko. Diba? Na ikaw, na nagsisimula pa lang, kung ikaw nagsisimula ka pa lang, dapat yung notebook na yan, dapat pangalagaan mo yan. Okay lang ba yun? Kasi dala-dala ko yan palagi hanggang ngayon. Nagdadala ako ng notebook at saka ballpen kasi every time na wala akong nagagawa, diba, nagpa-planning ako sa sarili ko, sa goal ko, diba, kundi planning sa mga downlines ko. Tama ba? So kailangan dapat hanggang mamaya, kailangan may laman yung notebook na yan. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Ayan, so guys, hindi po ako speaker ha. Kumbaga, share lang po tayo ngayon. Ayan, so dito na pala yung ating napakalupit na slides. So okay lang ba palakpakan nyo yung tao na yan? Okay lang ba palakpakan yung tao na yan? Kumbaga guys, bago ako nag-start dito, kaya ako bakit sinisipagan palagi, di ba nakikita nyo sa mukha ko, hindi naman ako pogi. Kasi hindi naman talaga yung goal ko. Di ba? Sa ngayon, hindi muna ako yung alam mo yon, yung inaalagaan, yung pagmumuka para lang pumogi. Kumbaga yung goal ko muna ngayon, di ba? Magkaroon ng resulta. Kaya bakit hanggang ngayon, nakikita nyo, di ba? Hindi naman tayo pogi. Di ba? Meron tayong resulta pero hindi tayo pogi. Di ba? Kung nagawa ng gantong itsura, alam kong magagawa nyo din. Tama ba? Hindi naman ako pogi. Dito sa negosyo natin, hindi papugian, hindi pagalingan, kundi nasa sayo yan, ano mo talaga gagawin yung pangarap mo. 'Di ba? Kasi kwento ko lang guys, kaya ko bakit sinisipagan talaga kasi ayoko nang balikan yung buhay ko dati. At yun yung pinaka-purpose talaga kaya kung bakit ako tuloy-tuloy talaga na lumalaban dito sa Toilevate. Alam ko minsan ng loob, minsan may mga challenges na dumarating sa akin pero okay lang yun kasi bakit part yan ng success mo balang araw. Tama ba? Kasi naalala ko guys, buhay ko dati, sobrang hirap talaga. 'Di ba? Kung ikaw ngayon na nakaka-relate ka sa sinasabi ko, dapat pakinggan mo yung papakinggan mo ko kasi alam mo yun, kwento ko lang, ako guys, lumaki ako, 'di ba? Wala akong parents, wala akong magulang. Kumbaga, kung saan lang ako tumitira. Kahit hindi ko makakakilala. 'Di ba? Yung auntie ko, kasi pasaway din tayo dati. Pinapalayas. Di ba ganun kahirap pag walang nag-aalaga sa'yo, walang sumusuporta sa'yo. Di ba hanggang sa dumating yung time na alam mo yun, wala ka na talagang matirhan. Natutulog ka na lang sa jeep. Di ba ganun ako dati. Natutulog ka sa jeep, tapos ginagawa ko dati para lang makakain. Ninanakaw namin yung mga pedicab. Di ba yung mga pinapark na pedicab, ninanakaw namin yung dati. Para lang magkaroon ng pera. Di ba? Ang tawag dito, paghating gabi, hindi na yan sila mamamasada. Baga kinukuha na namin yun para magkaroon na ng pagkain. Ganun ako dati. Kaya andito ako sa Tao Elevate, nakikita ko marami nagkakaresulta. Kaya bakit sinisipagan ko talaga, ginagalingan ko? Kasi bakit ayaw ko nang balikan yung buhay ko dati? Ikaw, ganun ka ba? Dapat nakikita mo na kung ano yung buhay. Alam ko, lahat tayo dito, alam ko lahat tayo may mga pinagdadaanan. Tama ba?
At sana sa mga pinagdadaanan na yun, kailangan yun yung maging dahilan mo every time na manghihina ka, every time na dumadaan sa'yo na, alam mo yun, dapat naiisip mo na wag mo nang balikan yung yung buhay mo dati. Tama ba? Kasi gano'n na gano'n eh. Tingnan mo, yung itsura na yan, di ba? Tambay yan. Guys, tambay po ako dati sa mga di nakakaalam. So, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga, na-involve po ako dito sa negosyo na to dahil sa nanay ko. Ayan, so okay lang ba palakpakan natin yung nanay ko? Di ba na dati, sobrang pinapangarap ko po na, alam mo yun, na makasama ko yung nanay ko. Kasi simulat sa pool, 2 years old pa lang ako, iniwan na po ako ng nanay ko. Di ba? Kaya ganun yung naging buhay ko dati, sobrang hirap. Di ba kung ikaw ngayon, OFW ka nanonood, huwag kang pumayag na lumaki yung anak mo na hindi ka hindi ikaw yung nagagabay. Kasi ang hirap po, na-experience ko po 'yun. Tama ba? So, guys, ito po, ayan, kwento ko lang. So, pagpunta ko dito, 'di ba 'yun yung itsura ko. Kumbaga, pogi lang 'yan, konti kasi naka-filter. Naka-filter, tama ba? Uso na kasi ngayon filter eh. Pero sa totoo lang, guys, sobrang itim talaga niyan. Sobrang payat. 'Di ba? In-edit lang 'yan. 'Di ba? Ganun po, kumbaga ganun po yung itsura ko nung nag-start. Payat na payat. 'Di ba? Nakikita nyo, tambay talaga. Tama? So next slide po. Ayan, so ito guys, pagdating ko dito, sobrang hirap talaga. 'Di ba? Dumaan din ako sa point na alam mo 'yun, sobrang duda talaga ako sa pinagagawa ko. 'Di ba? Kasi nakikita nyo, actually guys, pagdating ko dito, ako lang talaga mag-isa. 'Di ba? Kung ikaw ngayon, marami kayo. 'Di ba? Kung ikaw ngayon, marami kayo sa hub. 'Di ba? Compare mo dati, ako nagsisimula, mag-isa lang po ako. Kung baka kasama ko yung upline ko, ayan guys, okay lang ba palakpakan natin yung upline ko? Na kahit hindi man siya active ngayon, 'di ba? Sobrang pinapasalamatan ko po siya kasi bakit? Siya po yung dahilan kung bakit andito ako ngayon. 'Di ba? Siya yung tumulong sa akin, humubog sa akin kung anong meron ako ngayon. 'Di ba? Yun yung mga kasama ko, nakikita nyo. 'Di ba? Yun po yun, ayan. Ayan, so ito yung first time na meet ko po si Mentor JL. Diba? Si Mentor JL po, ayan, so isa po sa mga apply natin. Okay lang ba? Palakpakan natin. Guys, hindi po ako magaling na speaker. Actually, kinakabahan po talaga ako eh. Pero yun nga, sobrang nilalakasan ko lang talaga yung loob ko kasi alam mo yun, hindi ako sanay na mag-talk or magsalita sa maraming tao. Kaya minsan nabubulol-bulol tayo. Bisaya po tayo, kaya minsan yung point natin, hindi natin masabi ng maayos. Pero sa totoo lang guys, ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko nasasabi. Ayan, nakikita nyo. So, yan po yung team ko dati, mga nakakasama ko dati, naging part na kung paano ako mahataw. Di ba? Kung ikaw ngayon may mga kasama ka na, dapat pagpraktisan mo na sila. Kasi bakit? Darating yung time. Actually, wala naman ako mga downline dyan. Puro crossline lang po kami. Magkakasama dati. Sabi ng upline ko, kailangan dapat yung mga kasama mo sa hub na mga crossline, kailangan pag i-treat mo na yan bilang mga downline mo. Kasi para pag dumating yung mga downline mo, di ba, hindi ka na mahihirapan na mag-adjust sa kanila. Kasi bakit doon pa lang sa mga crossline mo, di ba, na-appreciate mo na. Di ba, yun po yung nakasama ko dati. Ayan, so ito guys, ito na po yung mga marketers ko, pinakauna na marketers ko. Pero ang good news dyan, wala na pong natira dyan. Di ba? Wala na natira dyan. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Kasi bakit? Naging part sila ng journey ko. Doon ako sa kanila natuto. Ang dami kong natutunan sa kanila. Actually, mga siraulo yung mga yan eh. Di ba? Pero okay lang yun. Nagpapasalamat pa rin ako. Kasi bakit? Kumbaga sa mga mali ko dati, kumbaga naitama ko. Di ba? Doon ako nakapag-adjust kung ano yung mga kailangan gawin. Di ba? Kung paano ko ibaba yung sarili ko. Di ba? Kulang na lang. Makipagsuntukan ako dyan dati sa mga downline ko. Pero okay lang yun. Natuto tayo. Di ba? Tama ba? And then dapat ganun ka. Dapat i-appreciate mo yung mga downline mo. Siraulo man yan. Pangit man yan. Di ba? Wala man yan pa yan. Dapat mahalin mo. Tama ba? Kasi part niya ng success mo. Magiging part niya ng journey mo. Tama ba?
Okay lang ba palakpakan natin yung mga downline natin? Guys, pagkatiwalaan nyo yung mga downline nyo kasi bakit? Yung mga downline nyo, yun po yung magpapaputok ng grupo mo. Tama ba? Kaya every time na may mga downline ka, alagaan mo yan. Okay? Okay lang ba yun? Di ba? Pasaway man yan, sira ulo man yan, okay lang yun. Magbabago din yan. Di ba? Kailangan lang ng adjustment. Di ba? Pero hindi ko sinabing suntukin mo Di ba? Alagaan mo lang, pakisamaan mo lang yung mga downlines mo. Kasi ganun po ako nagsimula. Di ba? Kahit mga sobrang sira ulo po yung mga downline ko, actually, binaba ko lang talaga yung pride ko para sa kanila. Di ba? At good news niyan, sabi ko nga, wala nang natira sa kanila. Ayan, so, ayan guys, ito na po. So yun, mga nawala na yun. So ito na po yung mga bago ngayon. So okay lang ba, palakpakan natin? Ayan, so yun po yung mga downline ko na pinagmamalaki ko talaga kasi alam mo yun, kung hindi dahil sa kanila, wala po tayo dito. Sobrang sisipag po talaga nila at alam mo yun, nagipag-cooperate po talaga. At sobrang pinapasalamatan ko talaga yun. Ayan, so okay lang ba, palakpakan natin yung Splash Family? Alam mo yun, hindi mo sukat akalain na maraming sasama sa'yo. Kasi isipin mo yun, sino lang ba ako dati? Tama ba? Sino lang ba ako dati na tarantado, na siraulo, para pagkatiwalaan ng ibang tao, para susundin ng ibang tao? Tama ba? Kaya kung ikaw ngayon, nakikinig ka sa akin, alam kong mangyayari sa'yo. Kasi kung nangyayari sa akin na walang alam, hindi masyadong magaling, hindi pogi, tama ba? Alam kong magagawa mo, mas pogi ka pa sa akin eh. Tama ba? Tama ba? Hindi ako magaling. Ikaw, may galing ka na. Andyan na yung mga sistema, di ba? Alam mo na kung paano mo hatawin yung mga goals mo. Tama ba? Kailangan mo lang kunin. Tama ba? Okay lang ba 'yun na nakukunin natin yung mga goals natin? Ayan, so, yan po. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa mga downlines ko kasi bakit? Hindi lang ako yung kumikita kundi pati din talaga sila. Tama ba? Na kung ano yung buhay nila dati, sobrang nagpapasalamat din sila na nandito sila sa Tao Elevate. Diba? Marami na sa akin mga leaders na hindi bumababa ng 30,000, 20,000. So nakikita niyo, hindi lang nakakasama sa top. Ayan, so yun po. Ayan, so nakapag-launch na din po tayo ng alliance. So yun po yung Splash Family. Ayan, so palakpakan natin ulit. Ayan, so yun yung sinasabi ko na hindi lang ako yung kumikita, kundi pati yung mga downlines natin, natutulungan natin silang kumita rin. Tama ba? Kailangan dapat ikaw, di ba, bilang isang upline, bilang isang leader, dapat tinutulungan mo din talaga yung mga downlines mo na kumita sila. Hindi lang ikaw, kundi yung goal mo, buong grupo mo. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun na pakitain mo yung mga downline mo? Kasi bakit? Kaya minsan nag-quit yung mga downlines natin kasi bakit? Hindi mo man alam kung paano mo sila pakitain. Tama ba? Kailangan alam mo yun. Kailangan, sabi nga ni CEO, kailangan tawag dito, may programa ka para sa mga downline mo kung paano sila kikita. Kasi bakit? Hindi kikita yung downline mo pag wala kang programa. Di ba? Malinaw na programa, kailangan may programa ka. Okay lang ba yun? Hindi lang sa full-time, kundi pati mga OFW. Di ba? Hindi lang pagkapirahan natin yung mga OFW, kundi gagawin natin yung part natin bilang isang upline para kumita sila. Okay lang ba yun? Kasi ganun lang po yung ginagawa ko, tinutulungan ko lang talaga yung mga downlines ko. Diba? Kaya kung bakit resulta ko ngayon. Actually, yung resulta ko guys, hindi pa yan. Hindi ko pa pinagmamalaki yan kasi ang layo ko pa. Kung baka yung kinikita ko ngayon, tax pa lang yan eh. Diba? Pero syempre, dito sa Tao Elevate, last month guys, nahit na po natin yung first million natin dito sa Tao Elevate. Diba? Isipin mo yun. Dati, diba, nagnanakaw lang ng pedicab pero kumikita na ng 6 digit dito sa Tao Elevate. Tama ba? Kaya dapat pinapalakpakan mo yan. Kasi ikaw na yung next. Ayan, so ang good news niyan guys, ayan, sabi ko nga kanina, yung dahilan kung bakit ako andito, kasi bakit, gusto ko pong makasama yung nanay ko. Diba? Kasi ni minsan, hindi ko pa nayakap yan, ni minsan, simula bata pa ako, hindi ko talaga nakita yan. Kaya, grinab ko talaga yung sinabi niya sa akin na dito sa negosyo na to, dito tayo magkikita. So ang good news niyan guys, OFW po yung nanay ko, pero ang good news diyan kasama na po natin ngayon. 'Di ba? At ang good news pa niyan, kumikita na din ng malaki. Tama ba? Okay lang ba tumayo yung nanay ko? Para makita niyo rin. 'Di ba? Dito po siya.
Ayan, so palakpakan natin. Tama ba? Na yung, alam mo yun, na hindi niya na kailangan mag-ibang bansa para lang magtrabaho. Kumikita po yung nanay ko, guys. Di ba? Na higit pa dun sa kinikita niya sa ano. Higit pa sa kinikita niya dun sa pagiging OFW. Napakasaya lang sa part na, alam mo yun, dati, na sobrang sama talaga ng loob ko sa kanya kasi bakit? Alam mo yun, naiinggit kasi ako sa mga bat. Alam mo yun, sobrang ano ko talaga, sobrang sama talaga ng loob ko sa kanya na alam mo yun, hanggang ngayon tumatatak pa rin pero syempre, kailangan kalimutan yun. Di ba? Kasi bakit? Nagpapasalamat din tayo kasi bakit? Kundi dahil sa kanya, wala din tayo dito. Pero sa totoo guys, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa kanya kasi kundi dahil sa kanya, wala pa tayo dito. And then syempre, kahit ang dami mang pinagdaanan dati na sobrang galit natin sa kanila, di ba? Hindi talaga maiwasan na ano, alam mo yun, actually hindi ako hindi ako alam mo yun, hindi ako marunong magdrama. Pero pagdating kasi sa mama ko, sobrang hina ng loob ko. Ano ba? Kaya kung ikaw ngayon OFW ka ngayon, huwag kang pumayag na alam mo yun, mapalayo ka sa mga anak mo kasi sobrang hirap ko guys na lumaki. 'Di ba? Na walang magulang. Actually, sobrang ranas ko pa talaga yon na alam mo yun, nag-aaral ako dati, ako lang talaga mag-isa. Tama ba? Kahit nagpapadala man sa akin, wala. Ang gusto ko talaga yung mag-guide sa akin, yung alam mo yun, may ipagmamalaki ako. Every time na may reward ako sa school, 'di ba? Wala man lang tumatanggap kundi ako lang. Tama, kaya sobrang thank you pa rin kasi bakit sa tulong ng Tao Elevate, dito ko po nakasama yung nanay ko. Kaya yan, so pinapangako ko talaga sa sarili ko na alam mo yun, hindi lang yung nanay ko yung makasama ko, kundi pati yung mga kapatid ko, actually marami po kami. So sobrang hirap nga. Siyempre, naintindihan ko naman yung nanay ko kasi alam mo yun, may mga pinagdadaanan din dati. So naintindihan ko naman yun. Kaya yun lang, tawag dito, siya din yung siya yung nagiging dahilan din every time na nangihina ako, every time na nadadown ako, 'di ba? Pag naiisip ko yung mga ganung bagay, ba? Biglang nagkakaroon ako ng lakas ng loob dahil sa kanya. Ba? So ayan, next na tayo. Ayan, so ang good news niyan guys, ayan, so yung ito yung isa sa mga tinitiran ko dati, yung tita ko. 'Di ba? Na alam mo 'yun, na dati walang believe sa iyo, na dati walang suporta sa iyo, na dati pinapauwi ka nila kasi bakit magtrabaho na lang daw ako. Tama ba? Pero ngayon guys, good news niyan kasi bakit? Every time na nangingi po sila, nabibigyan natin sila. 'Di ba? Na alam mo 'yun na ikaw na yung nagiging solusyon sa mga problema nila. Tama ba? Every time na tumatawag ka sa kanila, hindi na problema yung, alam mo 'yun, kung ikaw wala ka pang resulta, problema pa yung tingin sa iyo eh. Tama ba? Pero ngayon, ang good news niyan, 'di ba? Pinapalakpakan na po tayo ng dating nagne-negative sa atin. Tama ba? And guys, ito. Sobrang sarap ng sa pakiramdam na alam mo yung believe na believe sila sa iyo. Proud na proud sila sa iyo. Tama ba? Kaya dapat i-goal nyo din yun sa sarili nyo. Ayan, so next tayo. Ayan, so ang good news niyan guys, hindi na po tayo natatanggal sa top 21, consistent po tayo nakakapasok. Ayan, dahil din po sa grupo ko. So okay lang ba palakpakan nyo? And reward. Actually, yung mga reward na to eh. Sabi ko nga, yung anong meron ako ngayon, wala pa naman yan. And then good news naman yan, guys, dito po sa Tao Elevate, na-hit po natin yung first car natin. Di ba? Okay lang ba palakpakan nyo? Kasi bakit nung nasa probinsya ako, guys, sa totoo lang, nung nasa probinsya ako dati, yung goal ko lang dati, motor eh. Di ba? Ikaw, ganun ka din ba dati? Na pag taga-probinsya ka, yung goal mo, motor. Kasi sa bawat galaan, nakakasama ka. Tama ba? Yung motor na Raider, yun yung goal ko dati. Magkaroon ako ng Raider. Baka ikaw ganun ka rin. Di ba? Pero ang good news niyan guys, iba po yung binigay sa atin, sasakyan. Tama? Hindi na motor. Di ba? Kasi yun yung goal ko dati. Motor lang talaga. So ngayon, ang sarap sa pakiramdam na every time na umaalis ka, tama ba? Hindi ka na nagko-commute. Hindi ka na naglalakad. Di ba?
Ginugol nyo din ba yon? Di ba? Kung nagawa ko guys, alam kong magagawa nyo rin. Di ba? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, sino lang ba ako? Sino lang ba ako para alam mo yun, sino lang ba ako para bigyan ng ganyang bigyan ng ganyang resulta? 'Di ba kung nagawa ko, alam mo kung magagawa mo din. 'Di ba kung pogi ka, kung malakas ka, kung alam mo yun, kung magaling ka, mas magagawa mo. Kailangan mo lang sipagan, kailangan mo lang gawin yung mga dapat mong gawin. Okay lang ba 'yun? Okay lang ba 'yun? Kasi bakit? Malayo pa yung malayo pa yung pupuntahan natin. Kailangan mong sipagan ng sipagan. Okay? Okay lang ba na Okay lang ba na huwag kang kampante? Kasi minsan kampante lang tayo eh. Kaya bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagkakaresulta? Kasi kampante ka masyado. 'Di ba? Na may makakain pa naman. Isipin mo na lang paano pag dumating yung time na wala ka na makakain, wala ka na mapupuntahan. Isipin mo na lang 'yun. 'Di ba? Ngayon pa lang dapat prepared ka na. I-prepare mo na yung sarili mo. 'Di ba? Na hindi na dapat mangyari yung ganun. Tama ba? Kasi kaya mo naman eh, pinipigilan mo lang yung sarili mo. Kaya mo naman humataw ng todo, kaya mo naman mag-close deal ng marami sa isang buong magdamag. Pero nagiging kampante lang tayo kasi okay lang tayo. Paano pag magkasakit ka na? Ikaw, nagma-mindset ka ng mga OFW na uuwi dito sa Pilipinas pero hindi mo ina-apply sa sarili mo. Tama ba? Nagma-mindset ka ba sa OFW na kailangan dapat prepare ka? Dapat ikaw din. Di ba? Ina-apply mo din sa sarili mo. Na ngayon pa lang, kikita ka. Okay lang ba yun? Di ba? Sasabihin ko ulit, kung nangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. Ayan. Ayan, so, ayun lang guys. Lagi kong sinasabi, matuto ka lang sa bawat pagkakamali mo, alam kong mag-grow ka. Bakit ko siya sinasabi? Kasi ang dami kong mga pagkakamali dati na inayos ko lang. Kaya bakit ako andito? Diba? Kasi inayos ko lang yung mga pagkakamali ko dati.